So, what's up mga kalapatids? Ang ituturo ko sa inyo ngayon is kung paano mag-viewing ng mga young bird or kung paano magpasanay ng mga batang kalapate pagkatapos mawalay sa magulang. So, kung nakikita nyo, meron ako ditong cage na maliit. Ito yung ginagamit ko sa pag-viewing. So, nilalagay ko lang siya dito sa ibabaw ng bubong. Tapos ito example ko ng batang kalapate. Yan siya, hindi pa siya nabu-viewing. So ang gagawin ko sa kanya, viewing siya for 2 days. So pagka yung last na yung last na bagwis niya, yung pinaka nasa dulo, mahaba na kaysa dun sa pangalawa sa huli, saka ko lang siya ikinukulong dun sa may flyer slope. Minsan ang ginagawa ko, hindi ko muna na sinasama ron sa mga matatanda sa flyer slope kasi kadalasan na pumapayat. So mga after 2 to 3 months, tsaka ko lang siya nilalagay dun sa may flyer slope. Pero ang ginagawa ko, pagkatapos ko siyang i-viewing dyan sa may taas, ang edad ng ibon mga nasa 1.5 months na. So pagka nasa 1.5 months na yung ibon, ang ginagawa ko dyan, pinapakawalan ko siya. Pero hindi ko pinapakawalan yung mga matatanda ng kalapate. Tapos, pagkatapos ko siyang pakawalan, gagawin ng kalapate na yon, lilipad-lipad lang siya dyan sa bubong-bubong. Hindi siya kagad roronda. Pero meron din mga iba na lumilipad na pagka mga ganong edad. So, hindi yun aalis pag na-viewing nyo kahit 2 days lang. Ganon. Based sa experience ko, ewan ko lang dun sa iba. Kasi yung iba, ang ginagawa 1 week na naka-viewing, nakababad. Pag nag-ano pa yung mata, pag iba pa yung mata. So, ang ginagawa ko ganun lang, nilalagay ko lang sila dyan sa may taas ng breeder cage ko, kaya sa mas mataas, para mas maganda yung makita nilang surroundings. So, pagkatapos nun, pagka nakita kong bumalik na sila sa akin, ang nangyayari sa akin, paghapon o mga alas 6, mga gabi na, sa bubong sila natutulog yung mga yan. So kung gusto nyong wag mangyari yun sa inyo, pwede nyo silang ilagay sa flyer slope nyo ng at least 5 days. So pagka pinakawalan nyo sila, masasanay silang pumasok sa loob ng flyer slope nyo. So kasi ang ginagawa ko, inuuna ko yung matandaan nila yung lugar. Saka ko na tinuturo sa kanila yung pagpapasok dun sa may flyer slope. Kasi minsan binubugbog nung mga matatanda yung mga bata. Kahit pagka pumapasok sila dun sa flyer slope ng paghapon na o gabi na, papasok sila dun. Binubugbog sila dun sa loob. So, ang ginagawa ko, inuuna ko yung pagpapasanay ng mga young bird sa ganong paraan. So, kahit 2 days nyo lang silang ilabas dun sa may ilagay sa cage, dyan, sa ganyan. Tapos ilagay nyo sa taas ng bubong nyo. So, sa hapon, tsaka ko lang sila kinukuha pag pakakainin na. Tapos, kinaumagahan ulit, ganon. Kahit 2 days o kahit 1 day nga lang gawin nyo Basta, nagawa nyo yun. Malaki yung chance na hindi kayo mawala ng kalapate. So, may mag-overfly man, sigurado ako dun babalik at babalik sa inyo yung kalapate nyo. Kasi nga, na-viewing nyo. Tapos, pagka napakawalan nyo, huwag nyong sasabayan ng mga matatandang kalapate. Hayaan nyo lang silang maglilipad-lipad dyan. So, kung mawala man ng isang araw, yan babalik at babalik sa inyo kinabukasan yan. Sigurado yun. Tapos, yung multivitamins tsaka yung calcium, binibigay ko yun
pagka winalay ko na. Isang beses ko lang yung binibigay. Yun, so sana may natutunan kayo. Hindi ako expert, hindi rin ako veterano sa pagkakalapate. Sineshare ko lang kung ano yung alam ko sa pag-iibon. Salamat po.